3 taon na ang nagdaan at 3 taon pa natitira sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong ika-4 niyang State of the Nation Address, ano ba ang mga problemang nasolusyonan na? At ano ang mga balak pang ayusin? Darito ang unang balita. Nasa kalahati na tayo ngayon ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong mga nakaraan niyang State of the Nation Address, unang binabanggit ng Pangulo ang lagay ng ekonomiya. Mula sa mga planong pag-recover mula sa dagok ng COVID-19 hanggang sa inflation na tinawag noon ni Pangulong Marcos na pinakamalaki nating problema. Nang maupo si Marcos bilang presidente noong 2022, 5.8% ang average inflation rate ayon sa Philippine Statistics Authority. Tumaas pa ito noong 2023 sa 6% at halos nangalahati naman noong 2024. Nitong pagtatapos ng Hunyo, bumaba pa ito sa 1.4%. Pero tulad ng sinabi ng Pangulo noong huli niyang SONA, kahit maganda ang mga numero, ramdam na ba ito ng ordinaryong Pilipino? Tingnan natin ang presyo ng bigas. Halos 48 hanggang mahigit 60 pesos ang kada kilo ng local at imported rice noong 2024. Ngayon, halos 39 hanggang halos 58 pesos ang presyo niyan kada kilo. Ngayong taon din inilunsad ang Benteng Bigas Meron Na program ng pamahalaan na nabibili sa mahigit 40 kadiwa center. Para lang yan sa mga piling sektor. Kaya pagpuna ng ilan, hindi naman ito nabibili ng lahat at malabong mapanatili ang ganitong presyo. Kabilang din sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos noong SONA 2024 ang mahigit 5,500 flood control projects na natapos na sa bansa. Ngayong halos buong bansa nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa mga nagdaang bagyo at hanging habagat, tanong ng marami, nasaan na mga proyektong ito? Paliwanag ng Department of Public Works and Highways, maraming napatayo at kasalukuyan pang binubuong flood control project sa bansa. Gid ng DPWH, maraming dahilan ng pagbaha tulad ng problema sa basura at ang iba't ibang nangyayari sa kalikasan. Ngayong ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, marami pa ring issue na kinakaharap ang bansa at marami pa rin ang kailangan solusyonan. Ano-ano nga ba ang mga gagawing prioridad ng Pangulo para sa natitirang 3 taon niya sa pwesto? Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.